Welcome to Mobile Legends! From both parties, and it's Team Falcons getting teka lang! Anong walang mamamatay? It's Severo falling down to the hands of Team Falcons and Kirk as well. Two-man, plus the Turtle. The lead is on to the hands of the Falcons. Fake King Kong on the other is still on par level 8 at hindi pa siya nalalagasan ng kanyang buhay. Brusco also the same pero sayawan sa ibaba. Another ultimate showdown. Boom! Wala kay Marco at Severo, and Marco siya ang mananalo doon. Nakabang naman yung Team Falcons, pero that's still a solo kill given to us by Super Marco. A bunch of the damage na binibigay ni Haji and Ogwen, and now they're gonna be going for the turtle. Split. Turtle ay makukuha na ni Kyle doon sa likod. Nandun si Flap para mag-zone kay King Kong. Brusco's gonna go down. Flap with a cloud ultimate, but Kirk is gonna be happening to be there. Doon sa likod, ang susubukan yung targetin nitong si Flap, pero hindi na rin siya susubukan pang buhayin ng Team Falcons. Apat na miyembro Marco! sa Super Marco dances his way to the 7 Force at makakakuha ng isa. Tatlo kontra kay Marco, no problemos. Magpa-threaten sa mga pag-flex ng mga members ng Falcons. Both having retributions pero mabilis na naman ang ginagawa ng Falcons. 10K in the Lord, 8K at hindi na makakalapit pa ngayon. Susubok na lang silang kumuha ng counter kill. Si Brave naipit sa gitna, may shadow na ko-connect na babalik pa ba? Ito si Kyle, naipit si Ogwen, tinamaan ng mga stun, pinapaulanan. Nakaporm with a famous fighter. Si Marco sa likod, sige sayaw at dash. Pero nandyan din naman si Kyle para tumulong dun sa damage output. Makakatakas sa Super Marco, but they found Severo. Tutumba ang goal lane ng Onyx Philippines. Lord marching down the middle lane. The longer the game goes, the happier Onyx gets. Teka lang ha. Super Marco ay mainit na. Si Super Prince ay nakita pa ng shadow kill. Tutumba yung mid lane duo ng Onyx Philippines. May gulpi-gulat mula sa side ng Falcons. Hindi talaga in-expect ng Onyx yun na magko-connecta. And sinasabi nga natin minsan kahit yung Harith pwede magsimula ng mga team fights. And Super Marco shows us how it's done. Both facing off ang ating dalawang teams as Brusco's taking the damage as well. Pero yung Lord, tamang sipat lang. Nood-nood lang muna bago siya pumili ng side with 75% health left. Napapagod na rin yung Lord kung saan ba siya kaliwa kanan. Si Kyle nakakita ng shadow opening kay Severo, pero di niya pupuntahan. Aatras ang ibang Team Falcons. Nandiyan si Flap with a Blazer setup, getting 3 and eventually 4. Papasok nga lang, pero defensive blazing duet mula kay Severo. Inabot lang sa Winter Ground, pero sa gitna si Ogwen at si Super Marco. Patay si Severo. Patay din naman si Haji. 1-to-1 trade at hindi pa tapos, and Ogwen is trying to give Brusco a hard time. No more immortality. Tatlong miyembro yung nandyan na para patayin ang Blue Roam ng Onyx Philippines. At hindi pa tapos. Another setup. 7 Force. Si Kirk tinamaan ng isang quad shadow. Wala namang ultimate na pwede bitawan ito si Kyle. Pero now, ito na! Biglang naging available to get down Kirk on the process. Wala yung apat na miyembro ng Onyx Philippines. King Kong alone, left to defend. May Way of the Dragon pang binitawan ito si Ogwen, and Team Falcons taking flight. Here are Team Falcons tying the series. Tara, sabay baba tayo. Ayan, nasa ibabang bahagi ay na-dive na rin! Super Makmak ang kanilang pinuntahan. Pero nakatakas din mula doon sa ugat ng United Flicker. Para kay Hadi, Demon kayo nakakuha na doon ay tutumba. Super Makmak with a kill. Yung mga dashes niya, once you win, Edward, or even Dominic is in the vicinity. At ito na nga! Binigyan na kaagad dito si Demon. Kaya mamamatay kaagad! Walang jungle ng Aurora! Makukuha din nila dito si Edward, pero sa likod ng bahagi si Light ay makikitindi ni Super Makmak. Ubus ata dito ang Aurora. At si Kyle nakuha na yung Lord. Hahabol pa dito ang Falcons. Hindi na nga muna nila gagawin yun at mabilisang ginawa ng Falcons yung mga bagay-bagay na yun. Grabe, nakalipat man si Dominic, pero nalugi pa rin sila sa teamfight na yun. Kapag push, of course, ang Falcons line, merong pinlano doon sa North 5. Publikan! May gusto talagang patunayan si Super Marco eh. Dito si Flap, hinahanap nila si Demon Kite. Nakita na nga sila ngayon ang pupuruhan. Balik sila dun sa pagong. Papasok na rin si Edward. At si Edward pa nagwagi doon sa pagong. Ipit ata si Flap, tumamatay na siya dito. Ganun din naman ito si Edward. Pero nakakapigit lang dito si Demon Kite. Naku po! Napatay din
ni Super Makmak. At si Hajay nakapitas din ng isa. 4-man down para sa Northern Lights. Noise with their actions at ngayon Ayan na, mag-iingay ng Team Falcon sa banda taas may madadapot. Pinuli na naman pero si Demon Gate napakababa na ng buhay! At siya'y mamamatay! Courtesy of Super Makmak. Kain naman ngayon sa may bandalik ko na pinapatras na mga membro dito ng Aurora. Nakatatlo na ang Falcons. Magiging apat pa! Mag-isa na lang itong si Yue na gamit niya yung kanyang Purify. Ready na atang tapusin ng Falcons itong larong ito. May Lord pa sila nakasama. Matataas pa ang timer dito ng mga membro ng Aurora Gaming. At tatapusin na nga ng Falcons ang larong ito! And with that, na kanilang paglalabanan. Predator strike. Yung kinapi din ay kakasat shock naman eh. Uchi walang shot at tatamaan. Basta tatamaan na dito sila Tremor. Even with the revitalize, nahuli agad sila dito with the golden R. Terrify is there. Pero buhay pa rin naman sila Open. Kyle matatanggal. Zaida will surely secure the turret. Pero nandito na si Super Marco na play. SOD. Blazing duel para kay Medicute. Pero hindi yan kasakit. It's Selena. Buhay pa rin siya. Hindi siya tatadala. Kaya naman yung tumalikod. At si Tremor na lang ang aatake nila. Nasa 3-man down para sa side ng TNC. The bulletproof! Ngayon talagang nagpapakitang gilas na naman sa larong ito. Bubuhay naman yan, hindi na siya problema ng Team Falcons at the moment. At saka sakto, available pa rin naman ang kanyang SOD pero 1v1. Sumusubok ngayon si Super Marco na i-outplay si Shizu. Napagamit ng SOD pero sinalubong ni Aqua, tinulak with the destra. Kinagalawan, sinasayawan. Tinibig si KLBJ, kabutikan pa na masurvive nito ni Super Marco pero namatay pa rin naman siya sa kamay ng AB Bren. Unbelievable movements. Target burns out to consecration. Kumbaga parang hindi na lumamang or hindi na tumaas yung lamang na to 4,000 or 5,000. I feel like that's AP Bren right now. May ginagawa naman silang Uy! tama. Sumusugod si Ogwe pero nandun sa taas. Shizu versus Super Marco na naman. Tutumba sa kamay ni Flam. Ngayon inipit na. Nandiyan na yung Dragon at ginamit na rin ni KLBJ. Dragon Tail nakapwedeng ang jab. Pero next strike mula kay Aqua. And ang para pabagsakin ng mga buhay. Pero papalik si Super Marco para tumulong. Double kill for Kiel. Para quick shutdown mula kay Marco. Oh, Falcons, nakita mo yung mga map movements nila dito. Sobrang on point and siyempre, nagsimula yun dun sa SOD. Tinulak dun sa wall. Tapos nakakuha ng damage si Super Marco at mapapalag na itong si Shizu. Tinulak naman ni Super Marco papunta dun sa Ionic Edge ni Flap. Yung Eason Chin. And already the spacing naman ng Falcons was amazing. 12-minute, 4 items. Para dito kay Super Marco, napakabilis na pag-farm. 9k gold at 12 minutes. Ganun ang katindi ang simula para dito kay Super Marco. 4-2 and 2 ang yung scoreline. Napaka-aktibong Moskov sa laban na to. Kanina pa nga nag-aanting ng 1v1 eh. Oo. And to be fair, with that Wind of Nature secured as well, makikita talaga natin na lamang na siya sa 1v1 against that YSS. A well-timed Wind of Nature in a 1v1 setup with that YSS. Pwede niyang maiwasan yung triple crit combo. Plus the Mountain Shocker. May nakita silang isa na talunan. Mapaburst down ba? Itong si Ogwen ay mabubuhay pa rin sa kamay ng AP Bren. Ngayon si Nova naging kapalit. Naipit siya doon. Hindi na nakatakas pa. Kinopya na yung Dragon. Nandito si Adji. Tumama pa yung SOD. Tumipi pa doon. Double kill mula kay Kyle. Wala agad yung dalawang members ng AP Bren at pwedeng mag-lure ng Team Falcons. That was so clean mula dun sa Falcons. Paano nila pinunish yung AP Bren? Handang-handa na. Alam nilang pupunta doon si Nova. Isa sa mga weakness ng Ay, grabe! Malay, na nag-lord! Diniretso na lang doon sa base. Patay agad si Shizu. Wala na rin si James Banks. Buhay pa yung 5 miyembro ng Team Falcons. Gumamit pa ng Cloud si Ogwen mula doon sa kalaban Grabe. para makaalis. The next level play. Wait muna. Yung mga tatalo like Ogwen, for example, because they do have the damage. Ito yung isa sa mga reservations ko sa isang Eason Chin. Ay, pinasok! Grabe! Akala ko warning shot lang pero dinire-diretso ni Super Marco with that landing onto Shizu. Patay ang gold lane ng AP Bren. Now it's 5v4. May mga minions sa gitna na nasa stall pa ng mga minions naman ng AP Bren. Medyo napapabagal at hinihintay pa ng Team Falcons ang pagpasok ng oportunidad. Dalawang wave, gitna at yung baba. Kinamit na yung Dragon ni KLBJ para makadepensa ng tuluyan ng AP Bren. Pero like mula kay Aqua, tuloy-tuloy lang. Low on HP na si Super Marco pero pinapalag lang ngayon yung Lord. Nandun pa sa taas. Nagpapadali nga ang Team Falcons as they take the series away from the AP Bren. Lipad! Palikod! Lipad! Mga
miyembro dito ng Team Falcons, pero wala pa kasi yung mga balang nakakasa. Kaya pala sila nag-Ranger, yun pala yung combo na dala-dala. Pero yung pagong, sino kaya makakuha? Napakagandang box out coming from Kirk. This is gonna be Super Friends making a play. Agawan rin 3 malala. Sino kaya makakuha? That is gonna be a turtle secured coming in from Super Marco. And that is gonna be a double kill as well. Team Falcons ngayon, bigla nilang nabaliktad yung sitwasyon. Haji Ultimate. Maaga niyang nakuha yung real world manipulation pero hindi niya agad binira hanggat kinailangan para sa pagong na iyon at mukhang may mapipicturan. Napaganda ng golden hour pero may play din naman si Kirk sa may madaling likuran. SOD na tama. Kailan niya papasok ito sa Savero? Si Kirk dito na papunish. Maaari nga siyang mabigyan. Makuha dito ni Haji yung talon. Pero that is gonna be a kill out to Kirk. Wala magiging casualty sa side ng Team Falcons habang si Savero ay hindi na nag-decide na sumama pa ng tuluyan. Very commendable positioning mula kay Super Marco. At syempre, pag-feel na rin mula kay Haji. Alam ng Falcons kung sino yung target nila at kung sino yung dapat nilang protektahan. At talagang nagagawa ng paraan na mga gustong gawin ng Onyx Philippines. And tila ba sinabi mo na may deadly magic yung Falcons dahil sa dinami-dami ng mga bala na nag-aabang na oras na lang ang hinihintay para kay Kirk at si Kirk na naman ang bibigyan. Siya talaga magiging target dito ng Team Falcons tapos may golden hour. no! So ngayon Ayan na may na. naipit sa gitna. Ayan na! Nakatangkap talaga. That is gonna be a double kill coming in from Super Marco at mabasag pa sila ng Torre sa gitna. Who would have thought na makikita natin to ngayon sa MPL Philippines and sobrang nagiging epektibo siya. At tandaan natin, this is a 6-0 Super Marco. Real world manipulation, bibitawan ng Super Friends pero Picture, sila ay picture! mailang. Mauli na naman at nakaabang na naman yung mga bala. Pitek na ng pitek ng mga gatilyo habang nakatutok sa mga ulo. Super Marco doing some plays. And syempre, itong pagkakakuha nila ng Hilda, that's giving the moment sa Vero. Nandito si Hilda. Picture! Tingnan natin yung mga atakas pero andito pa yung rumaragis ng kulong. Makakabangga, makakaharang pero mukhang wala na atatakas. SOD na lang ang kanyang chance upang makawala. Dito sa ipit na to pero 4-5 ang humahabol sa kanya. Na-clear na lang. Pinapatagal lang yung buhay niya. That is gonna be a legendary kill para ulit kay Super Marco. Sapat yung magic damage na meron siya. Later on ay real world manipulation na yan. Pero sabi ni Tony Owen, try na natin bigyan kagad si Teddy pero mabubuhay. Phantom Seed na gamit ni Carl. Mapapaflicker si Owen. Papasok na rin si Flap with the Shifting Skies. Si JP ata magiging sakripisyo. Makakalahati kanya buhay. Flicker na gamit din pero sa gilid si Super Marco. Wait a place, do it! Real world manipulation mula kay Haji. Makakatakas pa si Sanji. Hindi! At si Carlito ay bababa ang buhay. Using those team fight resources para mag-counter-engage again, di pwedeng mauna. So, pag ganito, At hindi nga nauna yung SOD kasi nandun na naman ang pagkuha ng Team Aray ko Falcons po. at nawala si King Kong ng parang bigla sa kamay ng bulletproof na Super Marco. This Lord is here. Super Marco still on that top side. This could be a massive team fight to break out for this Lord. With the entrance of Super Marco, Honey felt on the Lord here. They're going to go ahead and full commit. Wait, they're already somewhat half HP! Oh my goodness, the timing of the land shaker and the retribution from Kyle! Rusko might go down first, but Kyle fighting a two-man spatial migration! Could it be enough though? Onyx are rumbling! Kirk going in! He's trying to sustain as much as he can! But you see them fall one by one! Marco's too good with it. Just scout a bit of information though as to where Falcons are currently positioned at. To reset on top side though. There's no minion waves They're there. going to have to reset Lord at half health here. Look at Kyle's positioning. He jumped. Oh, Kirk is actually gonna go for Flap! No, Kyle. Flap was the option actually for this one. King Kong! They get enough space to work on the Lord! Super Marco landing the SOD is gonna go in. Now they're gonna work on Brusco. And they find Super Friends! Brusco still escapes with the AOG! But Falcons, they find one in exchange of the Lord! Team fight advantage as long as they pick the right targets and they go at the good time. The Team Falcons again, they have this perfect Lord setup. Nobody from the side of Onyx can actually just brute force their way in. Oh, never mind. Super Friends and Kirk, they find an angle. They force the Lapo ulti. Wait, yeah, he used the Bravest Fighter They see Severo down bot. backwards, but Falcons, knowing that, are still gonna try
and exchange blows with Onyx. Okay, okay, they've done this against Aurora. They forced the 50-50. Okay. It's going to come down to the 50-50. They got everyone here half health on the Lord for it. Kyle potentially looking for the King reset. Kong. It goes for a reset In the though. bottom lane too. Bottom lane's going to be pushing. Someone from Onyx has to go deal with this. Marco? Team Falcons knows this advantage that they have. What is Marco gonna do? Okay. Okay, it's, this is the push and pull. Kyle? Oh my goodness, Kyle! He is gonna find one. The SOD2 is gonna land. It's gonna be super for Savannah. Unfortunate first kill for this sequence. Onyx using the AOG still to re-engage. They're going in for the full commit, but that The base. might not be what they want. The minions are coming in the base, and they've already lost 2 members. Ogwen going in with the flicker. They're still gonna try to cut them off, but 3 members of Onyx have made their return to the base. They're down 2 members. Sabero. Team Falcons. Sabero goes in. Kirk chasing as well, but he gets knocked up, and the violent Requiem finishes him off. King Kong, can he do this alone? He's got him. It's Severo with immortality. It's over. The much-awaited return to the world stage. Lamang gold lead ng Team Falcons. Kailangan nila makuha ito para ma-reclaim ulit ang nawala kanina-dina. Pero nasa magandang pwesto ang Team Liquid. Reset muna ang call para dito sa Team Falcons. Divine Glaive secured para kay Carl at papasok si Kai. Lumapit na si Kyle dito habang si JB atras. Ngayon, tinamaan ng stun nito si Flab. Kaya niya ba makasurvive? Parang hindi na kaata kasi hit! Ito si Teddy sa may flex. Ito win na ginamit din niya. May itin si Sanford. Nagamit yung pressure shot. Makakataka si Carl at si Teddy. Ligtas yung 2 damage dealer from Team Liquid Philippines at si Flap at Sanford lang ang nagkamdamatayan. Imaginein mo kung kumonti pa. Kung may konting urong pa yung damage ng Appraiser Strap ni Kyle. Pero sapat yun para mapauwi ang ilang miyembro ng Team Liquid Philippines. Tuloy ang Lord para sa Team Falcons. Pero rush na ito ngayon. Makikita din si Carl TC. Makakalapit na si Owen. Ang kanilang Evo Burst na maalam na rin itong si JP. At hindi makakalapit itong si Carl TC. Tumaban dito, the same could be said para dito sa Team Falcons. Ano ang kailangan ingatan ng Team Falcons para manatili ang gold lead sa kanila? Kailangan din sila mapok ng todo-todo. And maganda yung ginagawa ni Carl tsaka ni Teddy na ginagamit nila yung mobility spell nila kasi alam nila hindi ganun kadali for Team Falcons na huliin itong 2 heroes ito. So they just go in and then find the poke pero nakahawak na ng pwesto dito ang Falcons. Sakit na rin ni Superman. Ilang banat lang kay JP yun ha. So ngayon, naramdaman ka agad eh. Okay, 20 mil. Dalang ang buhay nitong Lord na ito. Knock up mula sa Lord. Pero sinasamantala na ni Sandy ang kanyang pagkakataon na bitbit. Oh my God! At si Carl TC nagwagi doon sa Lord. Hinahamol nila dito si Super Marco pero si Sanji mabubuhay pa rin. Mabibigit. At si Teddy pumasok. Nagamit din Purify as well. Makaka-BMA out. Si Kai ngayon yung naghahabol. Si Ogun ay pupuntahan na rin ata itong si Carl TC. Pero makakahinga ang Team Liquid. 2 man ang namatay sa kanila. Nakuha naman nila yung Lord. Wow, the timing coming in from the Dark Wave and Retribution. Yeah. Team Liquid pa rin na nakakuha. Tsaka hindi ata bumanat si Carl TZ. Again, mas mataas yung Aray ko po! Outplay! Hindi man lang na malaya ni Carl TC yung ginawa ni Super Marco doon, pre. Ipipersa na nga nila. Yun ang ata magiging desisyon dito. At si Kyle ang magwawagi. Pero sabi ng Team Liquid Philippines, sige, try natin humuli ng isa. Kyle, namundak yung kanyang precision shot. Pero si Teddy pumasok na rin. Ang river manipulation plan kay Haji makakatakas. Itong si Carl. Habang si Sanford ay pumasok din. Super Marco with a double. Pero meron siyang ibertado dito at mapapop na rin ito. Owen with a kill. Yung tamang tao pa ang namatay. Ihintay lang nila yung Purify ni Sanji and then actually Never mind. Wala nang hinintay pre. Nag-Black Dragon na oh. Ayun na nga, sumugod na rin itong Sanji. Pero siya napalalim din ata sabay ni JP na masyado rin malalim sa Torre. Eh, pinapunish na kagad dito ng Falcons yung overextension ng Team Liquid Philippines. Boy, pa naman ni Carl. Makakapatay din si Super Makmak. Yung Lord ay nasa itaas na bahagi. At parang nalugi ata siya. Oo, nalugi ata at naghahanap pa nga si Ogwen ang susunod niyang biktima. Si Teddy ang kanyang nakita pero si Carl at si Kyle nagkakatinginan sa loob ng gubat ng Falcons. At makakaalis naman ang TL pero patuloy yung pag-push ng Team Falcons. Ibigay pa nila to pero si Carl TC may bangka siya. Pero tumama din yung kaya no way! May ipit si Super Mark si Carl TC doon sa kamay ni Super Marco. Mula dito kay Ogwen. Ngayon yung Lord ay makukuha ni Carl. May ipit na dito siya lang ang magiging sakripisyo. Buhay pa rin naman si Ogwen. Papasok si Super Mark. Masakit din sa kapana dito ni Carl. Pero makakakuha ng kill si Kyle. Atras muna si Sanford. Mahabdi yung mga shuriken dito ni Super Makmak. At makakakuha sila ng 2. At makakakuha pa sila ng torre dito bago lumabas ang Lord ng Team Liquid Philippines at itutuloy nila ang pag-invade. Uy! Flicker! Flicker yung nagamit ha. Pero this time ay tumama
Madness nakakuha ng stun mula sa Dark Wave itong si Flap. Medyo malayo-layo din yung Freya, pero Carl Tizzy nandun lang sa Gedli. Okay, 10k na yung buhay ng Lord Knight of Black Dragon for pinagamit, pero si Kyle magwawagi. Paikot-ikot pa rin yung Dragon, pero si Flap ay maiipit din, nagtatalo na. Pero nagamit yung Fatal Ace, Purify naman nagagamit din. Dito ni Teddy, Super Marco ay nakaka-free-hit din. At makakadalawa na si Makmak. Free-hit din naman itong si Teddy, pero si Haji ay makakakuha din ng kill. Naubos na isa-isa ang Team Liquid Philippines. Si Sanji na lang ang natitira. Rekta mid lane na ang call ng Team Falcons. San Juan Arena! Para pwede na ata ilista ito. May 2 for 2 ata tayo. Nagiging maingay na nga ang San Juan Arena at ang Falcons matatabla ang sering ito.